Yo mga kasangga, welcome back to my channel. I-share ko lang yung experience namin mag-asawa ito sa laptop ng misis ko. Ayaw siyang naka-plug siya, umiilaw siya, na akala mo nagcha-charge siya. Pero pag pinindot mo tong power button, ayaw siyang mag-on. Papakita ko sa inyo. Naka-plug siya sa power supply, umiilaw, pero pag pinindot mo tong power supply, hindi siya mag-on. Ayan o, ayaw mag-on. Ayaw mag-on ang laptop. Ayaw siyang bumukas. So, titignan natin ang problema. May nakita kasi akong problema. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito ang nakita kong problema. Ito may power supply pa to, hindi ko muna hawakan. Ayan o. May nakikita kayong wire na nakalabas doon. Yan, putol na yan. Para siyang hibla na lang, na ang nangyayari siguro, hindi enough yung power supply na pumapasok o na voltahe na pumapasok dito sa kanya. Kaya hindi niya makuhang mai-open o mai-on kahit pindutin mo tong power button na to. Ito. Yan. Ayaw mo open. So, i-repair ko siya. So, titingnan ko kung magagawa. Mag-aalagay ko magagawa. Iduduktong mo lang naman yan eh. Naputol kasi yung isang linya eh. So, tingnan natin. Pansamantala, ang gagawin natin. Meron tayong knife. Kailangan nyo matalas. Ayan siya, putol siya oh. Putol siya talaga. Putol siya. Ayan oh. Pero pag dinikit mo siyang gano'n, pwede, mag-i-spark nga yan eh, pag dinikit mong gano'n. Magkakaroon siya ng supply, siguro hindi siya enough. So, titignan natin kung yun nga ang problema. So, gagawin muna natin tong naputol na to. Pagduduktongin natin. Duduktongin natin. I-repair muna natin. Ilalabas natin kung saan yung naputol. Ito ay pansamantala lang to kasi pero ang dapat talaga dito, bumili kayo ng bagong cord. Yun talaga ang tama doon. Ito namang ginagawa natin na to ay pansamantala lang habang hindi pa kayo nakakabili. So gawa natin ng paraan. Ayan o. Gawa natin ng paraan. Mag-iingat lang kasi talas ang kutsilyo. Ayan. So, kailangan gawa ng paraan. Kasi kung hindi mo gagawa ng paraan, katulad ng misis ko, nagtuturo sa school. Kailangan ng laptop. So, kailangan magawan muna ng paraan habang hindi pa nakakabili. Pero itong ginagawa ko na ito, hindi naman ako sure kung talagang ito yung pinaka problema o kung ito lang yung problema. Ngayon, kung may mas malaking problema, syempre, dadalhin sa talagang shop. Palalabasin lang natin ng konti yung wire. Ayan siya, putol siya eh. Putol siya. Ayan o. Ito yung wire. Ay! Kala ko naputol ng tuluyan. Ngayon ito, yan. Hindi ko na ikakat ang video para makita nyo talaga ng Ayan. Ayan yung wire na dapat pagduktongin to. So, titingnan natin Kukuha tayo ng
gamit para mapagduktong to. Bali, tatalupan lang natin. Mag-ingat lang kayo. Kung matalas na kutsilyo yung gagamitin nyo, mag-ingat. Ayan. Nabalatan ko na siya. Ayan. Ngayon, itatry natin na pagduktongin ito. Tatry ko na pagduktongin ito. Gamitan natin siya ng plier para hindi ayan. So ang mangyayari, para hindi siya mahilat, ilagay muna natin ng electrical tape, ha. Lagyan muna natin electrical tape. Pansamantala lang naman ito. Para sa may mga laptop dyan, kung naka-experience kayo ng ganito, pwede nyo gawin to. Pero ito ay pansamantala lang. Yan. Dahil ang tamang solusyon dito, bumili kayo ng panibagong cord. Marami naman yan sa mall. Punta kayo sa SA. Marami yan. Yan, siguraduhin nyo na Yan. Ngayon, para hindi siya mahilat, kasi ito, mahihilat yan eh. Ito, matatanggal, mahihilat. Ang gagawin nyo lang, yan. Yan. Titiklop nyo na ganyan. Ayan o. Para hindi siya mahilat. Yan, inuulit ko, pansamantala lang ito. Dahil ang tamang solusyon dito, bumili kayo ng bagong cable. Para sa adapter ng laptop. Yan. So kaya nanulit ko, kaya natin tiniklop tong wire na to para kahit mahila-hila siya, hindi matatanggal yung idinuktong yung wire. Pwede nyo gawin to sa bahay. Yung mga may laptop na na hindi pa nakakabili ng ng cable. Pwede to. Ayan. Ngayon, testing natin ngayon kung okay na siya. Gagawin natin ngayon, sasaksak natin to. Ayan o. Saksak natin. Ngayon, saksak natin sa power supply. Ngayon, sasaksak natin to sa power supply ng laptop. Ayun. Umilaw siya. So, umiilaw din siya, So, tingnan na natin ngayon kung mag-on siya. Ayan. Nag-on na siya. Ayan, nag-on. Ayan ang sabi niya. Oop. Namatay. O yun. Ayan Ayan ang nakalagay The system has detected the storage capacity of the battery stated below to be very low. So, nalagay ko nga Teka, yun, namatay na naman. Ayan. Nilagay ko uli yung charge. Yeah. This battery may need to be replaced. Yan, this battery need to be replaced. Ay, sabi niya.
Your PC wouldn't start properly. The operating system wouldn't be loaded because a critical system driver is missing or contains error. While Windows system error, you need to use recovery tools if you don't have any installation media like disk or USB device. Contact your PC administrator. So kailangan mayroong problema talaga sa battery siguro ito. Kaya kailangan dali namin to sa talagang manggagawa dahil bilang user na katulad namin ginawan lang namin ng paraan na baka sakaling ito ang problema. So mayroon pa palang ibang problema. So ayun na nga mga kasangga, yung ni-repair ko na dinuktong ko na wire. Okay naman na siya. Dati kasi walang lumalabas na 19 volts DC. Yung kasi ang output niya na dapat na pumasok dito sa laptop. Pero nagkaroon na siya ng 19 volt DC na output at umon na yung laptop pero may ibang problema pa pala. So dapat ang pinakasolusyon dito ay dadalhin talaga natin siya sa gumagawa ng laptop para matignan nilang mabuti, mabuksan kung ano ba talaga ang problema at nang maayos. Yun lang mga kasangga. At kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell upang maging updated kayo sa aking mga in-upload na videos.